Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ulit si Pastor BJ Lopez ng City of God Christian Ministry dito po sa Toronto, Canada. At kung kayo po ay nasa Pilipinas, marami po tayong City of God Christian Ministry po dyan sa Davao and all over sa Luzon. Marami po tayong City of God po dyan and I hope that you can join us and visit us. Salamat po sa pagsama po sa amin dito po sa Global Fire TV. Tayo po mga Pilipino, tayo po may pinakamahabang paghahanda sa Pasko. No? Tayo po yung all over the world, tayo po yung nagsa-celebrate o nagpe-prepare ng Christmas simula po ng September 1 hanggang January, hanggang matapos yung January. Ngayon po, pagpasok po natin ngayong araw na to, tayo po ay pumapasok na po sa tinatawag natin na Advent season. Ano po ba yung Advent season? Ito po yung pagpe-prepare po natin sa pagdating po ni Jesus. Para po sa may mga asawa, gusto ko muna kayong tanungin, kung kayo po ay may asawa, meron kayong partner, gusto ko kayong tanungin sa mga oras po na ito. Naalala niyo po ba nung araw na nag-propose ang inyo pong mister sa inyo? Naalala niyo po ba yung pakiramdam na yung lalaki ay nag-propose sa inyo at tinanong kayong, will you marry me? Yan, naalala niyo po ba? Naalala niyo po ba yung sagot niyo? Ang sagot niyo po most likely ay yes, kaya po kayong mag-asawa ngayon. Simula po nung nag-propose yung inyo pong asawa, hanggang sa araw po ng inyong kasal, ito po ay binago po niya ang inyong pag-iisip, ang inyong puso dahil na-excite po kayo doon sa inyong pong kasal. Kayo po ay na-excite because mula nung nag-propose siya hanggang sa inyong pong araw ng kasal, ay nagbago ang inyong pananaw sa inyong buhay, nagbago ang preparation. Especially nung nag-start po kayo mag-prepare para sa inyong pong kasal. Alam niyo po ba na kapag tayo ay isang hopeful sa mga bagay sa ating buhay, kapag meron pong nag-promise sa atin ng isang bagay, nagiging hopeful po tayo sa bagay po na ito. At ang pagiging hopeful po natin ay binabago yung ating pagkatao hanggang sa araw ng pagdating po ng inyo pong kasal. Sa Biblia po meron pong isang kwento na kung saan ay pinangakuan niyang Panginoon Diyos ang isang tao. At ang pangako po na ito ay makikita niya si Jesus habang po siya ay nabubuhay. Hindi po siya mamamatay hanggat hindi po niya nakikita si Jesus sa kanya pong mata. Ngayon, this person by the name of Simeon, ay meron hong promise of hope na ibinigay po sa kanya. Si Simeon ay hindi po masyadong kilala sa Biblia. Si Simeon ay hindi po masyadong nasasama sa mga kwento. Si Simeon po ay hindi masyadong prominente pagdating po sa kwento ng Christmas. Ngunit si Simeon po ay merong magandang role. May malaking role na ginampanan sa Pasko o sa Christmas. Dahil siya po yung unang nakahawak kay Jesus Christ when He was a baby. Makakita po natin yun sa Luke chapter 2 verses 25 to 35 na pag-aaralan po natin ngayon. What is the promise? What is the promise of hope to each and every one of us? And I have a question for each and every one of you bago ho tayo magsimula, bago ho natin pag-aralan. Kung kayo po ngayon ay bibigyan ng pagkakataon na makita, makausap si Jesus Christ ng face-to-face, ano ang itatanong niyo sa Kanya? Ano yung isang bagay na sasabihin o itatanong niyo po kay Jesus kapag siya ay nakita niyo face-to-face? Simeon, noong una niyang nahawakan si Jesus Christ, sabi niya, Lord, pwede mo na akong kunin. Kasi nakita ko na yung salvation. Kasi nakita ko na yung hope. Kasi nakita ko na yung glory. Yun yung pag-uusapan natin ngayon. The promise of hope to Simeon. At ano yung pwede nating matutunan po dito? Ano yung promise na pwede nating panghawakan sa pamamagitan po ng pangalan ni Jesus? Join us as we study the Word of God regarding Advent and regarding the promise of hope to Simeon. And I hope that each and every one of us will be blessed as we study the Word of God today. Thank you for joining us, Global Fire TV. Once again, this is Pastor BJ Lopez, City of God Christian Ministry here in Canada. God bless to all of you and have a good day.